Salamat po, Pastor. Napakaraming nagsalita dito, no? Napakagandang pakinggan. Napakagandang mga binitawan ng mga salita ng mga bata. At yun dapat ang makita ng mga taong nag-accuse sa gawain ito. Ako po pala, sila, bata pa sila, nandito na. Ako din, bata pa, nandito na rin ako. Edad ko na punta dito, 30. Or sa mga bata na hindi nakakaintindi sapagkat sila ay mga English speaking, 30 years pa lang ako. Dito na po ako sa orphanage na ito. At naging kasama ko na rin si Pastor Ted sa buhay na gawain na ito, sa hirap na gawain. Nagsimula po ako magtrabaho sa ministry ito 1987. Ang sweldo ko po noon, 35 pesos. As a labor. Hindi pa skilled. Sa mga hindi pa nakakaalam. Isa pa akong peryante noon. Pero hindi pa po ako full-time. 6 months, balik ako sa perya. 6 months, balik ako sa kanya. Kung sa hirap na dinanas ng iba, mas mahirap ang dinanas ni Pastor Ted sa akin. Sapagkat bago ako na-save, maraming hirap ang ginawa ni Pastor Ted sa akin para ako ma-save. Sapagkat hindi ko maiwanan yung aking bisyo. Kahit nagtatrabaho ako, nagdidebosyon ako, pinapauwi niya ako dahil amoy alak ako. Dahil ang buhay ko noon, hindi ako makatulog pag wala akong alak kung mainom. Kaya nung naligtas ako, doon ko naisip na ang buhay ko ay malaga. At nagsimula yan nung pumutok ang pinatubo. Hindi nyo pa alam yan dahil wala pa kayo noon. Nung pumutok ang pinatubo, nag-full time na ako ng ministry sa kanya. Nasave ako 1995. Nag-serve ako sa Panginoon 2000. Nag-ministry kami, na Pastor Ronnie, sa prison. Marami na kami pinagdaanan. Nag-house to house kami nila Pastor Ted. 4 kami ni Nanay Ligaya. At yung isang kalaga namin din dito na si Rio Cubo, nasa Iram ngayon. Prison, hospital, sapagkat wala pa noon yung mga pastor ngayon na nakatapos na. Sila Pastor Ronnie, wala pa yan. Kami nagsimula ng mga gawain na ito, sila Pastor Odik, wala pa yan, nagliligawan lang mga yan. Kami pumupunta nila Pastor Ted sa prison, sa hospital, sa dalupihan. Sacrifice. And then, nagbuo na ngayon ng orphanage. Binili itong looting ito, hulugan. Sila noon doon pa nakatira sa Everlasting. Binili ni Pastor Ted ang lupa na ito, kasama na ako. Kaya ang lahat na nangyayari sa gawain na ito ay alam ko. Meron ako gabing narinig si radio na may isang house pair na 37 years na dito. Lalampasan ko pa yan. Mas mataas pa ako sa kanya. Dahil wala pa siya, nandito na ako. At 2 house pair rin, ang pinakamatagal dyan. Si Miss Helen, saka yan si Miss Nore. Yun yung maraming naranasan. Na paghihirap sa mga bata. Lalo yan si Miss Helen. Tingnan nyo, yung 2 na yan. Si Miko, dinala dito yan kay Miss Helen. Ilang taon lang, ilang buwan lang. Hanggang ngayon, tingnan nyo, alagain pa rin. Yan ba sasabihin nila na walang pagmamahal sa mga bata? Kaya kung sino man ang gustong sumira ng mga gawain na ito na para sa Diyos, maya ka naman sa kaluluwa mo. Maawa ka naman sa mga batang ito. Ang may-ari ng ministry ito, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang property sa abroad o sa Texas.
para alagaan itong mga ito. Tapos ganun na lang. Bigla na lang ninyong sirain. At yung akin naman, doon sa mga justice natin, o government, silipin naman, imbestigahan naman ang nag-a-accuse na ito. Para malaman natin kung anong pakay nila, bakit sisiraan nila. Ipakita nila yung naninira. Sa tagal ko dito, sa mga nakikinig, wala ako nasaktang bata. Ilan taon na ako ngayon? 67. Kalahati ng buhay ko nandito na. Kaya wala laging babanggitin si Pastor Ted pag nandito ako. Brother Chito. Dahil magkasama na kami sa ministry. Kung mayroon man dito dati na nagsuffer ng mga bata, yun yung mga matitigas ang ulo. Yung ayaw magpasakop, ayaw magpaturo. Kaya sila lumalabas. Yes, marami na nagtatangka noong araw dito. Naibagsak. Kaya lang, iniimbestigahan po yan. Para malaman ang katotohanan. Hindi basta-basta na lamang po tayo maniniwala doon sa mga text messages na wala namang katotohanan. Ako naunawaan ko yan. Sapagkat nakikita na po natin sa ating government. For example na lang natin to. Sa presidente ngayon at ang ating vice. Gumagawa ng kabutihan ng ating presidente, sinisira naman ang ating vice. Kaya, dapat naman natin ayusin, tingnan ang tama na pamamaraan doon sa mga nanungkulan sa gobyerno. Ako, masakit din sa kalooban ko yan, sa mga batang ito. Dahil mga apo ko na yan. Hindi bali na yung mga umalis na yon. Marami na tayong inalagaan, yung iba nagkaroon ng pamilya, yung iba nagkaroon na ng mga course, kung ano-ano pa. Bakit ngayon pa nila sisirain ito ngayon, yung mga talagang wala? Wala na mapupuntahan itong mga ito. Sa palagay ba, pag nakuha ninyo ito, mabibigyan nyo rin ng magandang kinabukasan itong mga ito? Ay nakikita naman natin sa government, wala rin. Diba? Kaya doon sa nandrito, mga kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta't ang panig natin sa Panginoon, lalabas ang tama. Basta nasa tama tayo. Ako nalulungkot. Marami na akong karanasan dito. Pero hindi nila kaya natinag kasi walang ebidensya. Sana sa ngayon, malalaman natin, bago sila mag-act na re-redeem nila ang ating orphanage. Isa pa yan. Katulad nung nangyari kay Pastor Jeremiah na yon. Nagkaroon ng mga bata doon eh. Nang tawag dyan sa kalooban ng mga bata. Kasi natakot sila eh, nabigla sila eh. Nakita, ang mga batang ito, pag nakakita na naki-uniform na polis, takot to mga ito eh. Hindi ba? Biglang mahakutin sila sa gabi. Nagkaroon na ng mga phobia yun. Kaya ngayon, ayaw kong magawa dito yun nila dahil magkakaroon din ng phobia itong mga ito. Kung gusto nilang kunin, ilagay nila sa ayos. Para yung mga bata na ito, hindi magkakaroon ng phobia. Ako wala akong pinapanigan. Nakikita ko lang yung tama. Dito na ako nagsimula at dito na rin ako magtatapos. Dahil nauna ako dito, mauna din ako umalis sa inyo. Andito yung buhay ko eh. Nakapagpatapos na ako ng anak ko rito sa pagtatrabaho dito, ano pa ang hahanapin ko? Napaganda na ang buhay ko, nakilala ko na si Kristo dito, nag-serve ako sa Kanya. Bakit ako pupunta pa sa iba? Yung mga kasama ko dito, mga house-parent, yung mga anak niya, napatapos niya na rin. Ang daming tinutulungan. Ang taong ito pa, hindi yan taga rito ang taong tumutulong sa atin. Taga ibang bansa pa. Nakakaya yan sa government. Imbes na gawain nila, binigay nila sa iba. Ngayon sila pa mismo ang sisira. Kakaya nga sa kanila yun eh. Si Pastor Jeremiah, ano ba yun? Amerikano din yun eh. Si Pastor Ted, Amerikano din. Pinagpalit niya kanyang sa Amerika para alagaan itong mga ito.
Ay, nung araw nga, namumulot lang si pastor ng mga rugby boy. O yun, isa yun, tumataas ang kamay. Totoo yan. Paulit-ulit. Hanggang sa gumagamit na ng gas ng huli yan eh. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Bumalik siya. At may pamilya na. Katulad ni Brother Jason kanina. Yun yung mga rebellious noong araw. Pero kung tinaniman sila ng seed ng salita ng Diyos, bumalik sila. Kaya ako, nagkikimkim ako sa mga tao na yan. Kabi ko sa sarili ko, pag namukhaan ko lang yung sisira niya, at sa harapan, sampalin ko na yan eh. Intindihin niya muna. Alam niyo, kung sino man kayo naninira, hindi si Pastor Ted ang kawawa dito, kundi yung mga bata. Yung kinabukasan ng mga batang ito. Kung kukunin nila ito, may pag-asa ba kayong karoon kinabukasan itong mga ito? Oh. Dapat nga, sampal sa kanila yun eh. Ibang tao, ibang uri, Amerikano, pumunta dito para lagaan ang kalat nating mga Pilipino. Sabi nga ng isang bata kanina, yung nanay nila, nagpapasarap sila, naghihirap dito. Ano naghihirap? Masarap ang buhay nyo. Ayaw yung umulam ng isda eh. Ayaw yung umulam ng gulay. Gusto nyo, karne baboy lagi. Kaya nga sabi nung isa kanina, ayaw ko umalis dito. Doon sabi niya, gulay. Dito, itlog. Sa lilipatan ninyo, sa isang itlog, 3 pa kayo mag-ati. Dito, tag-iisa eh. O, kaya ayaw nilang umalis. Umiyak talaga sila. Yun na lang, maawa ka eh. Tsaka sila, dagdag rin ng kabataan ko. Sila, pag dumating ako, puro lolo yan. Para mga apo ko na yan, kasi wala na akong anak maliit. Kaya willing-willing ako dito. Kasi dito ang buhay ko. Dito sila eh. Ngayon, pag sinabi na lang kunin nila yan, sama na nila ako. Willing ako sumama sa kanila. Para hindi na ako magtrabaho. Kakain na tulog lang ako din. Diba? Ako, willing ako. Wala naman ako nang papakainin. Si Mrs. pakakainin na anak niya yan. Teacher na anak niya yan. Kaya na pakainin yan. Hindi lang, sa totoo lang. Kaya kasi minsan siya nasabi ko kay Brother Opok eh, willing ka bang sumama sa ating pastor? Sa kulungan? Hindi siya nakasagot eh. Ako, willing ako. Basta sa tama lang. Basta ano nila may kasalanan lang yung pastor ko. Kulungin nila, sasama ko doon. Ako magmamasahe sa pastor ko. Eh, yung iba nga, sinasamahan na wala sa ayos eh. Tayo pa kayang nasa ayos. Diba? Yung iba nga, sumasama eh. Kinukulong 3 eh. Sama yung pastor nila eh. Tayo pa kaya nasa katuwiran tayo? Ba't tayo matatakot? Di ba? Kaya lang tanong ko doon sa mga nag-accuse, saan nila dalhin itong mga bata? Kung sino ka man, maawa ka sa mga batang ito. Huwag ka maawa sa pastor kung kaaway mo yung pastor. Ang mga bata na lang ang kaawaan po ninyo. Maraming natutulungan ang ministering ito. Hindi lang mga bata, mga workers, staff, higit sa lahat yung mga nasasalanta pa ng mga baha, nasasalanta ng mga bagyo, bumibigay po kami ng tulong hanggang doon sa ibang lugar. Sa Yolanda, nakakarating po kami. Hindi lang sa sarili namin ito, kundi para sa lahat. Sana maunawaan ninyo. Darating din ang panahon, kayo rin na magsasuffer, yung mga nagsusumbong kayo. Salamat po. Naway maunawaan nyo.